aming mapapakinggan, matututunan ay aming isa sa buhay. And I rebuke the laziness, the sleepiness, spirit of the sleepiness. I rebuke in the name of Jesus. In the name of Jesus, wala kayong karapatan sa ministering ito. Wala kayong kapangyarihan sapagkat ang Panginoon lamang ang narito at ang Holy Spirit ng Diyos in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At nawa, Panginoon, ay selyuhan nyo na iyong makapangyarihang dugo ang lahat ng aming mapag-uusapan dito sa loob ng ministeryong ito, Panginoon. At ito lamang po ang aming samot panalangin sa ngalan ni Jesus, blood covering in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Yan. Thank you, Lord, na wala ang aking kaba. Amen. Alam niyo po, napakaikli lamang ng ating pag-aaralan. At ito ay ang Mateo 17, verse 11 to 13. Only 3 verses. At ang sinasabi po dito sa Bible New International Version po, no? Or NIV po na tinatawag. Sabi po dito sa Mateo 17, verse 11 to 13, Jesus replied, "To be sure, Elijah come and will restore all things. But I tell you, Elijah has already come, and they did not recognize him, but have done to him everything they wished. In the same way, the Son of Man is going to suffer in their hand." Then the disciples understood that he was talking to them about the John the Baptist. Praise God, purihin ang Diyos sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Alam niyo po dito, no? Si Jesus ang nagsalita. And ang title nga po pala nito, the Transfiguration. Praise God. Ano po ba yung transfiguration? Ito po yung pagbabagong anyo. Sabi nga po, from sa Matthew 17, lahat po ng nandito nakasulat, ito po ay sa pagbabagong anyo. Kung nandito po kayo last week, pinaliwanag po ng ating kapatid kung paano ang ating Diyos ay nagbagong anyo sa pamamagitan ng tatlong ando po si Moises, recap lang po tayo, no? Si Moises, si Elijah, at si Jesus Christ. That moment ay nagkita nila Saint Peter and James and John ang magkakapatid. And glory to God, sa mountain yon, no? At ang Panginoon, sabi dito, ang reply niya sa mga tao na nagtatanong na ang inaantay nila ay si Elijah. Alam niyo po, ang first word ni Lord, to be sure. Ang reply niya, to be sure. Bakit? Hindi ba sila sigurado? 'Di ba? But God, very, very, sabi nga, 'di ba, yung napakasigurado niya. Kasi alam ng Diyos na hindi natin mauunawaan ang mga bagay-bagay dahil masyado tayong nakatingin sa malayo. Example na lang po yung patotoo ni Sis Jane, Sis Selena, and ni Sis Ninya, no? Alam niyo po, I'm so blessed kasi sabi ni Lord, nakikita na nila yung nasa harapan nila. Hindi na sila nakatingin sa malayo. Kasi minsan tayo, hindi tayo sure, no? Ang tinitingnan, di ba, ni Sis kanina, yung mga nasa harapan niya na nasa ospital, pinagpe-pray niya. And then, she realized how blessed she was. Kasi sigurado siya na meron siyang Diyos. At ito yung pinapaliwanag ng ating Panginoon na yung mga tao ng panahon na yon, hindi sila sigurado sa kanilang inaantay. Hindi nila kilala kung sino ang talaga nilang inaantay. Si Elijah ba? Si Elijah? Si Elijah ang inaantay nila. Pero paano nga babangon ang namatay na? 'Di ba? Yun yung pagkakaiba ni Jesus Christ kasi sinasabi nila pare-pareho yan. Si Buddha, something yung mga sa Chinese, Confucius, anong pagkakaiba? 'Di ba? Always natin sinasabi, Jesus Christ has risen.
Bumangon ang Diyos. Wala siyang tomb. Sabi nga, di ba, sa pag-aaral. Sa pamamagitan natin sa pag-aaral, natututunan natin na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay muli after 3 days. At yun yung patotoo na siya ang anak ng ating Diyos Ama. Purihin ang Panginoon. Kailangan natin maging sigurado kung sinong Diyos ang ating sinasamba. Hindi yung Diyos-Diyosan lamang, hindi yung trabaho natin, hindi yung kapitbahay natin. At least tayo, alam natin kung ano inaantay natin. At eto na po ang the last day natin. Ang gulo-gulo na po ng ating mundo. At ang tanong po dyan, kayo po ba sigurado kayo kung sino ang inyong pinaglilingkuran? To be sure lang po ha, to be sure. Kung sino man, sa inyo na lang po, no, sagutin nyo ang tanong, sigurado ba kayo kung sino ang inyong sinasamba, sino ang inyong pinupuri sa mga oras na to? Si Elijah po ba yun? Si Moises po ba? Di ba? All glory to God because I know and I do believe lahat ng ating pinupuri at sinasamba sa mga oras na to ay ang ating Jesus na ating Panginoon. Alam niyo po, yung pa lang po ang first word to be sure. Kaya po napakahalaga ng words na yon. Bawat sentence ni Lord dito ni Jesus, napakahalaga. And second sentence niya, Elijah come and will restore all things. Ano po bang Tagalog ng restore? Diba? Magbalik sa dating kalagayan. I hope and I do believe naririnig niyo ako kahit malakas ang ulan. Purihin ang Panginoon. Sabi po dito, magbalik sa dating kalagayan. Mare-restore pa ba nila si Elijah? Alam niyo po, ito po ang isang revelation sa akin. Kasi alam niyo tayo, wala na tayo, yung mga nagre-restoration ng mga picture, di ba napakahalaga? Pero ang alaala at si Jesus, ang ating Ama lamang ang nagbigay sa atin. Pero dahil hindi nga natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Jesus or ang ating Diyos, minsan hindi mo rin naman masusure na, ikaw ba inaantay ko? Ikaw ba yung bisitang inaantay namin? Diba? Dahil hindi nila kilala yung kaharap nila. Kaya always be humble tayo, be respectful sa mga dumarating na hindi natin kilala. Kasi minsan, yung sobrang humble, alam nyo yung kung sino pa yung mga simple at humble, minsan sila pa yung may alam. Kung sino yung nananahimik, kung sino yung nagpapakababa, sometimes, alam nyo po, sila pa yung talagang may mataas na katungkulan. Then kung sino yung showy, sabi nga po, kung sino pa yung showy at maingay, minsan sila pa yung walang alam. Parang ilog lamang po yan. Ang malakas na lagaslas ng agos ng tubig sa ilog ay mababaw. Ang tahimik at kalmadong ilog ay malalim. Alam niyo po, isa po yan sa isang napag-aralan ko po dito sa Matthew na to, yung restored all things. Praise God. And then sa 12 po, ang sabi niya dito, but I tell you, si Lord Jesus ang kumakausap sa iyo pero sinasabi ko sa iyo, tama. Tamo, nag-stop ulit si Jesus doon. But I tell you, Elijah has already come. Diba? Siya yung nagpatotoo. Dumating na si Elijah pero hindi nyo siya kilala. Hindi nyo siya nare-recognize kasi nandun lang kayo sa lumang alaala. Ayaw nyo tanggapin yung bagong henerasyon. Ayaw nyo tanggapin yung nakasulat na magdarating ang anak ng ating Panginoon. Ito nga po ang sabi dyan. Sinasabi ko sa inyo, Elijah has already come and they did not recognize him. Everything they wish in the same way, the Son of the Man is going to suffer in their hand.
Yung sinabi niya lang na, but I tell you, confirmation na yun eh. Ano ba yung kinumpirma ng Panginoon? Diba? Sinasabi ko sa inyo, very sure siya na hindi si Elijah yun. And they did not recognize him. Hindi nila nakikilala ang ating Panginoon. And very sad to know. Kasi ang Diyos nasa harapan mo na, pero hindi mo siya ina-acknowledge kasi ang tingin natin lagi tayo naghahanap. We are not contented. Kasi hindi natin inaaral yung mga salita ng ating Panginoon. Hindi natin isnasa puso ang mga binibigay niyang ah, pahiwatig. Pero kung ikaw kapatid, ikaw at ako, makikilala natin ang tunay na espiritu ng isang Kristiyano. Why? Kasi si Jesus Christ ang sinusundan natin. Diba? Yung mga good traits, yung mga pag-uugali ng Panginoon, ang gusto niya na gawin natin, doon pa lang makikilala natin ang tunay na Diyos. Di ba si Satan nga, kilala niya, si Lucifer, alam niya rin ang lahat na nakasulat dito sa Bible. Pero hindi niya kayang gawin ang magkaroon ng disciple. Discipling, alam niyo po yun? Kasi that is the greatest principle na kailangan meron tayong maging bunga. Ano po yung bunga na yon? Ito po yun, bunga ng ministry, nagkakaroon tayo ng Timothy, nagkakaroon tayo ng ganitong gathering. Ito ay isang magandang magandang handog sa ating Panginoon, yung pinag-uusapan natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Yung pinag-uusapan natin kung paano nating malalaman na, eto na pala yung gustong mangyari ng Panginoon. Eto na pala si Jesus, darating na. This is the last days of the last days. Why? Kasi ang gulo ng mundo, nagpaparamdam na Diyos na meron ng mga sign na di ba napaka-miracle, nakasulat 2,000 years ago, pero yung mga sign na yon pinapakita na ngayon. Why? Kasi alam ng Diyos ang plano natin. Alam ng Diyos ang plano ng mundong ito. Ito ay pansamantalahang tirahan lang. And I'm so grateful and blessed doon sa sinabi ni Sis Jane na your will be done, Lord. 'Di ba? Ang hirap noon sa gawa. Madali 'yun sa salita. Your will be done. Ako kasi, for sample lang, sabi ko, tatanggi ako maging coordinator. Tatanggi ako kasi ang hirap, ang hirap ng sitwasyon ko ngayon. May anak ako, may business ako. Ayoko munang magkaroon ng additional work. Yun yung gusto ko bilang tao. Bilang gusto ko, masunod ang gusto ko. But then, nung meeting namin nung Sunday, wala po akong nagawa. Hindi ako tumanggi, hindi ako nag-retaliate. I just obey. Hindi ko na nasabi yung mga retaliation ko, yung mga pagkontra ko, ang tibay-tibay ko na kumukontra yung utak ko, kumukontra ako dahil nga mahihirapan ako, but then nung meeting, na-assign pa rin ako. Why? Kasi yun na yung way ni Lord. Yun yung gusto ng tinatahak ng Panginoon. Hindi yung kagustuhan mo masusunod, but yung kagustuhan ng Panginoon na masusunod. Purihin ng Panginoon. Dahil for His glory, not mine. Yun yung tinatawag na kalooban mo, Lord. Pero bilang tao, marami pa rin tayong pagsuway. But glory to God kasi salamat din sa mga ginagamit ng Panginoon dahil napapasunod niya tayo. Kasi pag nare-realize ko na this is the last days of last day, yung gagawin ko ay para sa Diyos. At yung gagawin ko ay para sa mga kabuti sa mga hindi pa nakakakilala. Example yung namatay na Christian. Naalala ko lang po, no? Alam nyo, nanalo siya kasi ano sabi doon? Yung kamatayan niya is a benefit.
Excuse po. Gain niya po yun. Why? Kasi kasama niya na si Lord. Pero alam niyo, yung asawa niya, nakita ko, from sweet, sweet angel, naging warrior siya. Babae po, no? Excuse me. Naging warrior siya. Why? Kasi andun na yung spirit ng Panginoon na kailangan niya maging brave at hindi madali ang pinagdadaanan niya. Pero nakita niyo po ba kung gaano siya kakalma? Kasi alam niya kung saan napunta yung asawa niya. At hindi na baliwala ang pagpapagal niya dahil maraming kabataan ang nagising at nananalig sa Diyos na kailangang magbalik loob na tayo kasi ito na yung last days. Praise God. At ang sabi pa po dito, no, but have done to him everything they wish. Ano kaya yung ginawa nila na gusto nilang gawin sa Panginoon? I mean, sabi kasi dito, ah, and they did not recognize him. Everything they wish in the same way of the Son is going to suffer. So, pinag-suffer pa nila ang ating Panginoon. Ito na yata yung sinasabi ni Lord na alam niya yung mangyayari. Kung yung, ito na si Poncio Pilato, ito na yung pinako siya sa krus, pinili yung magnanakaw kaysa kay Jesus. Alam na ng Panginoong Jesus yung mangyayari sa kanya. They wish to happen. Alam na ng Panginoon yung future na mangyayari sa kanya, pero hindi nyo pa maintindihan kung anong mangyayari until mamatay ang Diyos. Until mamatay si Yeso Kristo at mabuhay muli, saka lang nila maintindihan na yung Elijah na inaantay nila ay si Jesus, pero huli na ang lahat. Kaya nawa kapatid, sa bawat isa sa atin dito, hindi pa huli ang lahat. Kasi tayo ay nagbabasa at nakikinig na salita ng Diyos. Hinayaan pa rin, sabi po dito, in the same way, the Son of the Man is going to suffer at their hand. Ito na po yung hinampas si Jesus, pinako sa krus, kinutya. Ito na po yung masakit na part na wala po sa ating makaranas ng pinagdanasan ng Panginoon dahil wala pong makaka-take ng sakit at bigat ng paratang. Tapos yung inaantay nila na tagapagligtas, ay sila pa yung mismong nagpahirap, di ba? At sila pa mismo sa mga kamay pa nila. Kaya ang ating Panginoon na napaka-humble. Hindi niya hindi niya po yun ipinakita na ako ang Diyos, ako ang hari, igalang niyo ako. Di ba? Walang ganon. Dahil hindi ugali ng Panginoon na ipangalandakan na siya ang anak ng Diyos. Na siya ay dapat purihin, sambahin, hindi. Di ba siya pa nga yung nag-serve sa 12 disciple? Siya pa yung naghugas ng paa ng mga disciple. Why? Di ba? Saka mo nyo lang maiintindihan ang ginagawa ko kapag ang tamang oras ay dumating na. So kapatid, ano tong ginagawa natin? Nauunawaan nyo ba? Ito po ay palakasan. Pinapalakas ng ating Diyos ang ating faith sa Kanya. Ito po ang ginagawa niya. At sa last verse po, yung verse 13, then the disciple understood that he was talking to them about the John the Baptist. Yung mga disciple ni John the Baptist, alam nila na sila ang kinakausap ng Diyos. Na yung mga Pareseyo or yung mga Hudeyo o lahat na nakikinig na inaantay nila, hindi nila alam na si Jesus na inaantay nila, pero hinayaan pa nilang daanan lang sila. Diba? Yun yung isang masakit na part na hindi nyo alam na ito na pala yung inaantay-antay mong bisita na pinupuri, sinasamba, tapos hinayaan mo lang na lumagpas sa harapan mo yung pagkakataon na makapag-serve. Ang masakit dyan, kinutya nyo pa. Diba? Hindi nyo alam na siya na pala ang anak ng ating Panginoon. Kasi ang ina-expect ng tao lagi, yung may kapangyarihan, yung nasa posisyon, sila ang dapat iginagalang. Pero ang Panginoong Jesus,
nag-serve. Kaya tayo dapat mag-serve. Kung ang anak ng Diyos na kataas-taasan sa kalangitan, nag-serve sa mga tao, ano pa tayo? Diba? Ano pa tayo? Nakakapanliit kanina, sobra. Nanliliit ako. But then, hindi po nawalang kabuluhan lahat ng ating pagtitipon, pagpapasalamat, pananalanginan sa bawat isa dahil nagiging kalakasan po tayo ng ating mga kapatid. Hindi nyo po alam kung gaano at epekto ng pananalangin natin sa kanila. Kaya wag ho tayo maghinawa. And ang conclusion ko po, nandito rin po sa verse na to. My conclusion is sa Mateo 17:3 3 to 9. Wala po akong alam niyo ba, wala akong idinagdag o binawas. Binasa ko lang po with the help of the Holy Spirit. And yun po yung wisdom na pinagkaloob ng Diyos. Ang sabi po dito sa Mateo 17, sa Tagalog version ko po babasahin. At nakita ng tatlong alagad na sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sino po ang nakakita? Ito po ay si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nakita po nila na sina Moises at Elias nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda sa inyo. Isa kay Moises, isa kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nilililiman sila ng napakaliwanag na ulat. Mula rito, may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatirapa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo. Huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Number 9, habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sabihin kanino man ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Purihin ng Diyos sa kanyang banal at makapangyarihan salita. Di po ba? Hindi mayabang ang ating Diyos. Hindi niya pinapangalandakan na ako ang Diyos. Ang nais ng Diyos ay matupad ang propesiya. At ang propesiya ay muli, sabi po dito ha, huwag ninyong sasabihin kanino man tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. At ito nga po ay si Jesus. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, ako po ay sobrang na-bless talaga nung binasa ko to kasi andun po yung pinakapuso ng ating pinag-uusapan. Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Dito na po siya nagsimula ng mga hima-himalang bagay na mga ginagawa. At alam niyo po, habang binabasa ko to, yun nga po yung sinasabi kong wala akong idinagdag, wala po akong ibinawas, kundi binasa ko lang ang Holy Scripture with the Holy Spirit, with the help of the Holy Spirit. Iba po ang epekto kapag tayo po ay nagbabasa at sinasa puso natin, binibigyan po tayo ng wisdom ng ating Holy Spirit upang magkaroon tayo ng quiet time and good communication with Jesus Christ. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Oh, glory to you alone, Lord God. Hallelujah, Lord. Maikli ang aming pinag-aralan sa mga oras na to. But then, Lord, I pray na wag pong mabaliwala ang aming pinag-aralan ito. And I do believe, Lord, na may naitanim sa puso ng aking mga kapatid na aral. And it's to be humble, maging humble at huwag po magsasuffer ang mga kapatid namin sa aming mga kamay. Bagkus, Panginoon, gamitin niyo po ang aming kamay upang ipagdahop, pagdikitin ang aming mga palad upang ipagdasal ang aming mga kapatid
sa kaginhawaan, hindi sa kasakitan, Panginoon. Gamitin nawa namin ang aming mga kapangyarihan ng panalangin upang makapagligtas ng mga kaluluwa. At alam ko, Panginoon, lahat ng nakarinig ng iyong makapangyarihang, banal at makapangyarihang salita ay hindi lamang makikinig, bagkos kami po ay gagawa. In the name of Jesus. Salyuhan niyo po ito ng iyong makapangyarihang dugo in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise God po. Back to you, Presider. Amen. Salamat po, Sis Crystal. Purihin po ang Panginoon at nawa po ay patuloy kang magamit ng Panginoon. Salamat po. At ngayon naman po, tawagin ko po ang atin pong kapatid na si Sis Bebs para po sa kanyang insight po. Amen. Praise God. Po. Ayan, purihin po ang Panginoon na nasalamat po doon sa mensahe ng kapatid ko at na-point niya naman po yung pinaka about kay Jesus. Pero iayos ko lang po yung pinaka prophecy po na inihayag dito sa verse na from 10 to 13 po. So dito po, it is prophecy, kaya sinabi po nila na hindi ba mauuna si Elijah, sabi po nila doon, bago ang kasi from the last book po, sa last book po ng Old Testament, buksan nyo po from Malachi 4, makikita nyo po doon sa verse 5, glory to God sa buhay mo pati, at patuloy na gamitin ka ng Panginoon. Sa verse 5 po, sabi doon, behold, bago po mag-New Testament ng Matthew, behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So, yun yung pinakalas. Kaya po yun yung question nila. Pero ito, nakita natin, pinapahayag po ito ng Panginoong Jesus sa mga disciple niya. So, makikita po natin dito, sabi niya dito, sa Tagalog, basahin ko po sa Tagalog para malinaw po sa atin. Sabi po sa Malakay Tagalog, ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. So sinabi niya kanina na inaantay nila. But yes, totoo po. But the only things na pagkakaiba po ng pagdating ni Elias is by the Spirit of the Lord, ni Elijah po, by the Spirit of the Lord, na kay John the Baptist. Punta po tayo sa Luke 1 po, verse 17. Sabi po dito, hallelujah. Ayan. Sa Luke 1:17, sabi niya po dito, Luke 1, verse 17. Verse 15 ko po muna babasahin, po, kasi ito yung pinanganak po, nasa sinapupunan si John the Baptist. For he will be a great in sight of the Lord, and shall drink neither wine, nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit, even from his mother womb. 16. And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. Verse 17, pakinggan niyo pong mabuti. He will also go before him in the spirit, magkahiwalay po yung spirit, and power of Elijah, to turn the heart of the father of the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. So ito yung hindi maintindihan po ng mga tao. But bakit po dito pinapaunawa ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disciple? Kasi katulad ng sabi ni Lord, even before po ng mensaheng ito, nagpapayag siya ng mga parabola kasi hindi lahat para sa mga tao. Amen? Ang makakaunawa lang ay yung may tenga para makapakinig. So dito po, hindi nila mauunawaan na pwede palang maganap yon na by spirit of Elijah na pumunta kay John the Baptist and power. So don't be confused. By the spirit and power po, separate po talaga yan. Spirit and power, hindi po yan iisa. Amen? Kaya dito, makikita natin, hallelujah, sa Tagalog, sabi niya dito, mauuna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang
mga ama at kanilang mga anak at panumbalikin ang suwail na katarungan ng matuwid sa gayon, ipapahayag ng isang bayan ng Panginoon. So, sa madaling salita po, natupad po ang propesiya. But the only thing, 'di ba? Sabi nga doon sa verse 13, and the disciple understood. Sila po ang nakaunawa. Hindi talaga ito pinapahayag ng Panginoon sa mga hindi niya disciple. At talagang maraming mga tanong yung mga tao noon sa kanya kasi nga, paano bumalik si Elijah through spirit and power po na kay John the Baptist. Kaya dito makikita natin na maliwanag po na mula sa paghahambing sa buhay ni Elijah kay Juan the Baptist, 'di ba? Nakita natin doon na si Elias, kinilala siya sa pagiging puspos, sa pagsisigasig, 'di ba, ng pagpahayag ng salita ng Panginoon. Gayon din, 'di ba, si Juan the Baptist. Si Elijah po, buong tapang niya ding sinasuwa yung mga kasalanan. Repent, repent, sumisigaw siya sa ilang. Gayon din po si John the Baptist. Si Elijah po, 'di ba? Yung mga makasalanan po, hindi siya nag-compromise sa mga taong makasalanan. At ganun din po. Amen. Ganun din po si John the Baptist. Pumunta din po siya, 'di ba, sa bundok, sa mataas na bundok sa ilang. At ganun din po si John the Baptist. At si Elijah din po, nakuha niya, 'di ba, yung atensyon at galit ng isang hari. Tandaan niyo po si Elijah, kaya nga siya tumakbo doon sa kuweba nung kinatagpo siya, 'di ba? At dahil inaano siya ni Jezebel, yung asawa po ng hari. Amen. Kaya dito din, 'di ba? Nakatagpo din ni Elijah yung asawa po, 'di ba, ng hari na ni-rebuke niya. Kaya siya naputulan ng ulo. Dahil hininging handog yung kanyang ulo. Kaya po namatay si John the Baptist. Amen? Kaya lang po, yun yung pagkakaiba lang nila ni Elijah. Kasi hindi namatay si Elijah. Si Elijah po, yung spirit niya, 'di ba, umakyat lang sa langit, katulad ni Enoch. Amen? Kaya tingnan niyo po yung spirit niya, bumaba kay John the Baptist and power. Amen? Kaya si John the Baptist po, he is one of the prophet din. Amen? Kaya napakahalaga po na doon dito sa mga mensahe na to, nakikita natin na hindi nagsinungaling ang propesiya. Hindi nagsinungaling na si Jesus Christ po ang totoong Messiah na inaantay po ng bawat isa. Kaya salamat po sa Panginoon, and yun naman, naidiin naman po yun ng kapatid ko. Nilinaw ko lang po yung before doon na talaga pong ang Messiah walang iba kundi si Jesus. At sa katulad ng sabi niya, sino nga ba ang kinikilala nating Panginoon? Of course po, si Jesus Christ ang kinikilala nating Panginoon. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi pinaunlakan niya. Amen? Yung pag-i-invite ko po sa kanya sa online. At nagpapasalamat ako na ito po, itong mensahe na to is magiging pagpapala sa bawat isa sa atin na hindi po siya nag-a-against. Amen? From Old Testament, from Malachi 4:5, talaga pong pinatunayan doon, and even sa New Testament po, magkadugtong po ang aklat. Kaya hindi po sila pwedeng maghiwalay, at dito nakikita natin at napapatunayan natin na ang Panginoon, mga kapatid, sabi nga ng Diyos, makinig ang may pangkinig. Amen? Na kaya napakahalaga po ng listening natin. Hindi lang natin naririnig. We have to listen. Unawain po natin, namnamin po natin yung sinasabi ng mensahe sa atin. Dahil ito, kumbaga sa history po, this is the history din ng Panginoon natin. At dito, nakikilala natin kung paano siya noon hindi kinikilala. Amen? Kasi totoong nagpapakilala lang siya sa kanyang mga tupa. Sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice. And I pray po, bawat isa sa atin, naririnig natin ang tinig ng Panginoon. Totoo mga kapatid, hindi siya nagpapakilala sa hindi Kanya. Kaya tayo, we are predestined. From the beginning, we are predestined kung bakit nauunawaan natin ang mensahe ng Diyos, kung bakit may iisa tayong puso, amen, kung bakit may iisa tayong espiritu. And that is all because of our Lord Jesus Christ, na iisang katawan tayo, na pinagsasama-sama po para magkaka-connect po yung ating mga wisdom, knowledge, and understanding natin, na walang maiiwan sa atin. Magtutulong-tulong po tayong magpalago, magtutulong-tulong po tayo na magkaroon ng
elevation, di ba? I-elevate natin yung ating spiritual na knowledge and understanding. Sa pamamagitan din po, walang maipagmamalaki sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Kaya purihin po ang Panginoon, and to God be all the glory. Salamat pate, and God bless po sa bawat isa. Amen. Maraming salamat po, Sis Debs, sa karagdagang insight po. Purihin po ang Panginoon. Anyone po na nais pa po na magbahagi